Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin ang isa sa magandang benepisyo na ihahatid sa atin ng National Commissions of Senior Citizen. At sasagutin mismo ni NCSC Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean Loreche lahat ng mga tanong na pinost nyo sa aking YouTube channel. So hello ma'am, good morning po. Maraming salamat po for saying yes to this interview ulit. Maraming salamat, Kin. No? It's always an honor and a privilege on the part of NCSC and personally sa akin, no? Pagka meron kaming mga media partners na nakakapagparating sa aming mga adhikain, mga balita, mga advokasya sa ating mga nakakatanda. So let's start with the first question. Ang question po ay galing sa ating subscriber na si Miss Marife Arnaiz. Actually, madaming nagtatanong dito regarding or related dito sa question na to. Bali, yung tanong na lang niya, yung ating ipa-flash sa screen. So, ang tanong niya po, kailangan bang sumali sa isang senior citizen association para makapag-avail ng mga senior citizen benefits? Not really, no? It's not a requirement. However, pag humingi ikaw kasi ng OSCA ID, yung sa Office of Senior Citizens Affairs ID, kasi yan yung isang batayan upang ikaw ay maka-avail ng benefits, 20% discount plus 12% na VAT sa medicines, drugs, no? And then yung ating tinatawag na mga ticket natin sa transportasyon na 20%, sa pagkain natin, o kaya naman kung ano pang benepisyo, kailangan kasi yung OSCA ID. So yung ID na yan ay ibinibigay ng local government unit through their Office of the Senior Citizens Affairs. Now, in certain areas and most areas in the country, meron tayong tinatawag na mga organisasyon para sa mga nakakatanda. It would be a good one for you to join, not necessarily for the benefit itself, pero kung di sa kadahilanan na ikaw ay miyembro ng isang organisasyon na sigurado ikaw kung ano yung iyong mga hinanaing, ano yung iyong mga rekomendasyon, o kaya kung ano yung iyong mga katanungan, ay pwede nilang masagot at maiparating sa tamang mga ahensya ng gobyerno. Okay. Actually, ma'am, ang pinaka-concern nila dito, nagbabayad daw po sila ng monthly membership. May ganun po ba? Kailangan magbayad ng monthly membership? Hindi kasi sakop ng NCSC ang mga OSCA at kahit ang FESCAP. Sila po ay independent from the commission. Wala pong hold ang commission para sa kanila because they actually organize themselves and there's a separate law that created the Office of the Senior Citizens Affairs. So yan, hindi po natin pwedeng panghimasukan. Ang NCSC po, nagpapa-accredit po yung mga organisasyon na yan. Kung gusto nila ma-accredit natin, ma-recognize natin sila, pwede yan silang dumaan sa amin para lang dyan. Pero as to their policy on the collection of monthly donations or membership fees, kanila po yan, ma'am, hindi po sa amin yan. Next question po, regarding naman sa availment ng Meralco discount. Bali, from Rolando Versosa, hindi nagbibigay ng Meralco discount para sa senior citizens. Paano ito ma-avail at magkano ba dapat ang discount para dito? Naku, hindi ko pa naman memoryado ilang kilowatt hour yung libre. Pero alam ko parang nasa 100 kilowatts per hour per month. No? 100 kilowatt per month na consumption a month. Ha? At kailangan daw nakapangalan sa nakakatanda yung kanyang bill sa Meralco. Pero kung titingnan mo, yung 100 kilowatt, parang ilang bumbilya lang yata. Yan, napapaandarin mo sa isang buwan. Ano? Baka nga hindi kaya yung electric fan dyan, no? But anyways, I think the government is doing a lot towards it. Meron kaming bagong inatinana nung nag-session pa ang Congress kung saan i-improve pa yung benefits sa water and electricity para sa mga nakakatanda. Kasama ang parking fee, kasama na rin yung toll fees, no? Hindi pa lumalabas yung bagong guidelines. Kung meron na yan, we will inform you, Ken, through your program para ma-update yung ating mga tagapagsubaybay ng iyong programa. Okay. Next question, ma'am, about sa expanded centenarian benefit. So, ang tanong dito, kung from Rodolfo Toralba,
kung 90 taong gulang na ako, kailangan ko bang mag-file ulit ng application sa susunod na age milestone ko, halimbawa 95. So example daw ma'am, nag-90 siya this year, then after 5 years, mag-a-apply ulit siya kasi magna-95 na siya. Kailangan po ba siyang mag-re-apply ulit? Yes, kasi by then, marami naman na hindi na rin makakarating sa edad na yan. So, hindi magiging basihan ngayon yung kanyang previous application. Similarly, pag umabot ka ng 100 years old, kailangan pa rin ng application yun eh. Kasi a benefit will require application forms and attachments. That is a requirement by the Commission on Audit. Okay. Then another, actually ma'am, ito madami nagko-comment ng ganito. Nung lumabas kasi yung video natin nung January, madami din nagpunta sa OSCA office. So ang tanong naman kay Malu Pangilinan, nagpunta ako sa OSCA Parañaque City. Ngunit sinabi ng staff na hindi pa available yung expanded centenarian at wala pang application form para dito. Siguro dahil yun yung nakaraan, no? Bago tayo talagang puspusa na nag-launch at nag-advocacy tayo. Pero sa ngayon, pag pumunta sila, meron tayong mga aplikante galing ng Parañaque ha. Kasama sila sa payout nitong mula February 26 kung nasa schedule sila hanggang March 15 yun eh. Yung ating puntirya for the first cash payout. So araw-araw yan kung meron silang mga applicants na confirmed and verified. After niyan, tuloy-tuloy naman, tinatanggap na natin ngayon yung applications para naman sa second payout. Ibig sabihin, yung mga magbo-birthday o nag-birthday after February 15 of 2025 ha. At saka yung mga hindi nakahabol nitong payout ng February 26 hanggang March 15 na birthday nila na sila ay nag-milestone age para ma-process at masali sa second payout sa third week ng March. Okay. Meron ba kayo ma'am parang video niyan for documentation purposes? For example, yung na nag-avail, 'di ba, yung meron kayo sinabi sa akin na video yung nag 100 years old na nag-avail at least pinakita siya na actual talaga. Kasi maraming nag-ano, fake news, walang budget, mga ganun-ganon na para at least if ever. After the payout tomorrow, Kin, Oh, you can yun. connect with our media team headed by Miss Lorraine. So Mm-mm. she can give you video documentations all over the country pagka Mm-mm. meron na tayo, submit na ng Oo. mga team na aling sa ibaba. Opo, yan yung maganda ma'am para if ever. Then next question ma'am, same pa din for expanded centenarian benefit from Belen Alvero. Nag-apply ako noong April or May 2024. Pero nag-85 ako noong November 7, 2024. Ano yung susunod daw niyang gagawin? Bali, Kasama siya. sa waitlisted. Yeah. So, kasama siya sa waitlisted. So, isasubmit niya yung application form niya kung saan siya naroroon. Meron kasing mga requirements yan na document attachment. So, hingi siya ng tulong doon. And yan, isasubmit sa atin sa regional office mula sa OSCA, iba-validate. Diretso yan ngayon sa central office dito sa atin, sa opisina ko. Pagka yan ay nasubmit, kasama na ngayon yung pangalan niya sa hihingian natin ng pondo sa DBM. At once may pondo na, i-inform naman kayo kung ano ang schedule ng inyong pagtanggap ng inyong benefit. Okay. Bali, for the next question, ma'am, ito po yung regarding sa NCS Senior Citizen Database Registration. Marami kasi nag-a-assume na porket naka-register sila doon, ayun na yung application for the expanded centenarian. So, ang tanong po ay mula kay Araceli Manlangit. Matagal na akong may RRN or yung parang registration number po ata ito for the NCSC database. Pero hindi pa rin ako kasama sa listahan ng mga pensioners. Ako po ay 63 years old na at may maintenance na. Napakaganda ng kanyang tanong. Sagutin natin isa-isa. Una, on the matter of the online registration, mahalaga po talagang magparehistro doon. Kasi you now become part of the database of the entire country bilang isang nakakatanda. Pangalawa, ang ibig pong sabihin pag kayo ay nakarehistro doon does not necessarily translate to benefit. Mahalaga lang may datos tayo para alam natin. At yung datos na yan, ginagamit din natin ngayon to cross-reference yung applicants for 80, 85, 90 at 95. Pangatlo, yun ating mga benefits na mga social
programs o kaya cash or financial, no? Una sa lahat, ang indigency program, yung 1,000 isang buwan para sa 4 na criteria na ibinigay ng DSWD. Kailangan ikaw ay indigent, kailangan ay wala ikang suporta galing sa pamilya, pangatlo, ikaw ay walang pensyon, pang-apat, either mahina ang pangangatawan or may sakit ikaw, ay wala pa po yan sa NCSC. So hindi po kami ang may hawak niyan. Subalit, sa kadahilanan na sa batas ay nagsasaad na dapat lahat ng mga benepisyo na para sa nakakatanda ay nasa komisyon, we will have a transition for that with DSWD. Ang akin lang pong masasabi ay una, may nakaabang na Universal Social Pension na bill, no? Hindi pa po na-approve, pero gagawin pong universal, hindi ko rin alam magkano yan, kasi alamin po natin na budget naman din ang kakailanganin, and hindi lang naman ang sektor ng senior ang kailangan pondohan ng gobyerno, hindi po ba? Pangalawa, hindi lang naman po yan ang magiging benefit bilang isang senior. Yun po inyong 20% discount, that's a benefit. Yung ma-prioritize kayo sa mga lanes, benefit po yan. Kung kayo po ay gagamit ng ating community care centers kung saan meron na, that's a benefit as well. Kung kayo po ay maa-admit o magpapa-check up sa isang government facility at sagot po lahat ng inyong gastusin ng PhilHealth, that's a benefit as well. O kung sa pribado kayong ospital at ginamit ang case rate ng PhilHealth to partly cover your financial needs in your admission or medical checkup, that's a benefit na binibigay din ng gobyerno sa atin. Pag kayo po ay nagda-dialyze, ngayon po ay 6,300 na po per session, that's a benefit from the government. Okay. Bali in the future, ma'am, ano po ba yung parang tinitingnan niyo na lahat na ba ng mga cities dito sa Pilipinas ay magkakaroon ng senior citizen community care center? Kasi as of now, 4 pa lang, ma'am, tama? Nakakatuwa yung tanong mo na yan, Ken. Ang akin pong vision bilang isang commissioner sa NCSC, and hopefully habang ako ay isang officer in charge chairperson ng NCSC, at meron tayong suporta sa ating pamahalaan. Ang akin pong vision ay sa buong Pilipinas, hindi lang sa major cities at hindi lang major towns and municipalities, kundi hanggang barangay level po ay magkaroon po tayo ng community care centers. Ito po kasi ang pamamaraan na sila ay may mapupuntahan, may matutunguhan kung sila ay may kailangan. Okay. Last question, ma'am. Sa community care center po, pwede ba doon magpa-registered for the konsulta package or hindi? Yes, actually, ka-partner natin ang PhilHealth na kung saan ang gusto nila ay doon din magkaroon ng registration for the e-consulta package. Gusto ko manawagan, Kin, sa ating mga viewers na mga nakakatanda, huwag niyo pong kalimutan na although ang sabi ng batas, lahat pagdating ng 60 and beyond, automatic member ng PhilHealth, no? Kasi that's our insurance for our medical needs. Subalit, to avail for the e-consulta package, kailangan pong magrehistro. Maraming salamat, Ken, and we appreciate what you are doing to help us bring our advocacies and programs to the people on the ground. Mahalaga po sa amin yan kasi hindi namin kakayanin kung kami lang. Sa amin pong mga mahal na nakakatanda, mag-iiwas po tayo at mag-iingat sa mga fake news or misinformation drives. Kung meron po kayong katanungan o meron kayong gustong linawin, ay dumaan po tayo sa proper channels kagaya ng media partners natin, kagaya ni Kin, o kaya sa aming mga tanggapan, no? All over the country, may regional offices na tayo, and we are trying to address your concerns, no, in a timely manner. Pangatlo po, sa kadahilanan naman po na limited din ang ating people on the ground, limited pa ang ating capacity, no? Pero ang amin pong mga tao ay sinusubukan gawin kung ano ang tama at nararapat para sa inyo. Tulong-tulong po tayong lahat, no? At sana po harinawa yung aming mga programa ay inyo pong ma-avail kasama po natin ang ibang mga ahensya ng gobyerno for a whole of government approach. Okay. Ayun lang, ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong interview na 'to. Thank you po.